Ang mahirap na waitress ay walang nalalaman na ang kanyang inaasikaso ay isang prinsipe. Sa pambungad na eksena ay makikilala natin si Prince Duncan na siyang magiging pangunahing tauhan sa ating kwento. Siya ang natatanging tagapagmana ng European Kingdom of Balmont. Sa kabilang banda naman sa Amerika ay ang dalagang si Emma, late na naghahabol sa paghahapunan. Isa siyang babaeng may mataas na paniniwala sa mga fairy tales. Nalalapit na ang Pasko kaya naman kapansin-pansin na rin ang naggagandahang dekorasyon sa kanilang tahanan. Nakakakita na rin siya ng mga batang umaawit ng mga awiting pampasko. Si Emma ay kinakailangang ding umalis para kitain ang kanyang kasintahan na si Todd na isang car salesman. Nakita ni Emma ang isang naawit na mga grupo ng mga kababaihan na nagnanais na sana siya ay sumali pero hindi niya naman pwedeng paghintayin na lamang si Todd. Pagkarating sa lugar ng kanilang pinag-usapan para makapag-dinner ay dito na sinabi ni Emma ang kanyang pagnanais na makipaghiwalay dahil sa hindi umano nagiging maayos ang kanilang relasyon. Nabigla naman si Todd dahil wala naman siyang nakikitang problema at nagpaplano pang gumawa ng susunod na hakbangin. Gayunpaman ay walang nagawa ito para baguhin kung ano man ang naging desisyon ni Emma. Mahilig si Emma mag-explore at bumisita sa iba't ibang magagandang lugar. Isang bagay na hindi magagawa ni Todd para sa kanya. Pilit mang nakiusap si Todd. Sinasabi na ang pag-explore at pagta-travel ay hindi makakatulong para maalagaan ang kanyang bunsong kapatid na si Alice. Dagdag pa ni Todd na dapat ay tigilan na ni Emma ang pangangarap ng imposible at tingnan na lang siya bilang isang responsableng lalaki. Subalit hindi pa rin yun naging sapat para bawiin ni Emma ang kanyang mga sinabi. Sinabi na lang ni Todd na kapag nagsisi na siya sa kanyang naging desisyon ay bukas pa rin ang puso niya sa pag-aantay. Si Todd ay umalis na para bigyan si Emma ng kalayaang mag-isip at nakadama naman siya ng panandaliang pag-aalinlangan. Pero hindi na siya pwedeng umatras sa kanyang naging desisyon, lalo't si Todd ay umalis na nagagalit. Sa sumunod na eksena, sa isang malawak na kwarto may dalawang lalaki na nagfe-fencing. Parehas silang nagpapakita ng kani-kanilang kahusayan at ang isa sa mga lalaking yun ay si Prince Duncan. Ang kaengkwentro niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaan confident trainer at kaibigan na rin na si Jeffrey. Ilang sandali pa ay napunanan ni Jeffrey na waring may bumabagabag sa kanyang kaibigan dahil sa agresibo nitong pakikipaglaban. Sinabi ni Duncan na hindi siya masaya dahil sa loob lamang ng ilang araw ay may kakasal na siya sa babaeng hindi niya kakilala. Natawa naman si Jeffrey at sinabing ang fixed marriage ay isa sa makalumang idea. Nilinaw ni Duncan na hindi niya mahal ang babaeng yun kahit pagano ito kaganda o kalambing. Dito na sinabi ni Jeffrey na sundin na lamang ni Duncan ang sinasabi ng kanyang puso at isang tabi na muna ang tradisyon ng pamilya na agad naman itong sinang-ayunan. Sa pagbabalik eksena matapos ang dinner date ni Emma ay nagawa niyang makasalubong si Alice na agad kinumusta ang kanyang pakikipag-date kay Todd. Nasorpresa naman si Alice sa balitang paghihiwalay ng dalawa. Iniisip na baka padalos-dalos lamang si Emma sa kanyang pagdidesisyon. Gayunpaman ay nagawa na lamang suportahan ni Alice ang kanyang ate. Naniniwala din siya sa paniniwala ng kanyang ate na makakatagpo din ito ng mas perpektong lalaki para sa kanya. Sa pagbabalik eksena sa prinsipe ay nasa harap na ito ng hapagkainan kasabay ang kanyang mga magulang sa pagkain. Sila ang hari at reyna ng European Kingdom of Balmont. Hindi na umano makapaghintay ang reyna sa magaganap na pagpapakasal ng kanyang anak. Nagpaplano ang reyna habang naghahanap ng idea sa isang pahayagan pero nainis nang mapansin ang hindi pagkainteresado ni Duncan. Tinanong naman agad si Duncan ng kanyang ina kung bakit tila wala itong pakialam sa usapan ng kanyang pagpapakasal. Nakita naman ni Duncan ito bilang isang magandang oportunidad para aminin ang tunay niyang intensyon. Inihayag niya ang kanyang pagnanais na huwag ituloy ang kasalan na sadyang ikinaatras ng kanyang mga magulang. Hindi makakapayag ang reyna dahil ang kasalan ay inaasahan ng lahat na magiging pinaka-special na Christmas wedding sa buong bansa. Nakiusap naman si Duncan na ikonsidera na lamang ang kanyang nararamdaman dahil wala talaga siyang nararamdaman sa kanyang mapapangasawa. Ikinatwiran pa niya ang kanyang paniniwala na kaya umano nagpakasal ang kanyang magulang ay dahil mahal nila ang isa't isa. Sumang-ayon naman ang hari at reyna doon pero hindi paraan yon para mabago ang kanilang pag-iisip. Pinilit pa rin ng ina ni Duncan ang kasalan
ay hindi pwedeng mahinto sa anumang dahilan dahil mas malaki ang mawawala at magiging problema nila pag nagkataon kaysa unahin ni Duncan ang kanyang inirereklamo. Ang reyna ay lumisan na lamang ng may galit dahilan para ang naiwan na lamang sa mesa ay ang hari at prinsipe. Nauunawaan din naman ng hari ang nararamdaman ng kanyang anak at nagsabi pa na marahil ay may nagugustuhan na itong ibang babae kaya niya yon nasabi. Nilinaw naman ni Duncan na wala pa siyang babaeng nakikilala kahit pa madali naman sa kanya na kumontak ng sino mang babae na kanyang gugustuhin pero iba ang hinahanap ng kanyang puso. Sinabi ng hari sa kanya na magpatuloy lamang sa paghahanap dahil makikita din niya ang hinahanap ng kanyang puso. Napangiti naman ang hari, nagpapasalamat sa pagiging maunawain ng kanyang anak. Si Duncan ay nagbalik na sa kanyang malawak na kwarto. Dala ang pahayagan na naglalaman ng article may kinalaman sa kanyang pagpapakasal. Habang nag-iisa at nag-iisip na magpasimula sa kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Dito niya nakita ang isang Christmas advertisement sa bayan ng Aurora, isang bayan na nasa ibang bansa pa. Nang makita niya ang ads na yon ay waring may kakaiba siyang nadarama. Waring kinakausap ng universo ang kanyang puso na nagsasabing kinakailangan niya itong mapuntahan. Agad nag-ayos si Duncan para tumakas sa pagpapakasal na isinaayos ng kanyang ina. Palihim at pasikreto siyang naglalakad papalabas ng kanyang palasyo. Nahuli naman siya ni Jeffrey pero hindi na lamang ito kumibo. Masaya na rin siya sa gagawin ni Duncan na hindi na gumawa ng anupang eksena. Matugumpay na nakalabas si Duncan at dali-daling sumakay ng kanyang magarang sasakyan. Sa sumunod na eksena, si Emma at Alice ay magkasabay ng nag-aalmusal. Sinabi ni Alice na matagal na rin siyang nag-iipon at nagdanais na makabili ng Christmas tree. Ayaw naman ni Emma ang idea dahil magbibigay paalala lamang ito sa yumao nilang mga magulang. Sinabihan naman ni Alice ang kanyang ate na dapat ay hinaharap niya ang kanyang kinatatakutan. Sinabi ni Alice na kaya nawala ang kanilang mga magulang ay dahil sa isang car accident at hindi dahil sa Pasko. Napailing na lamang si Emma at napagtanto kung gaanong nag-mature ang kanyang kapatid. Sa palasyo naman ay nagkasabay sa pag-aalmusal ang hari at reyna. Nagtaka naman ang reyna kung bakit 15 minuto na ang nakakalipas ay wala pa rin sa hapagkainan ng prinsipe. Pinipilit naman itago ni Jeffrey ang kanyang ekspresyon. Nang tanungin ng reyna si Jeffrey ay sinabi niyang hindi niya nakita ang prinsipe at hindi niya alam kung nasaan ito. Wala din umano sa kanyang kwarto at nawawala din ang ilan sa mga gamit at suitcase. Dito na nila napagtanto na nagawang bumiyahe ni Duncan sa isang lugar na hindi nila nalalaman. Ang reyna ay nataranta ng sobra dahil 1 linggo na lamang ay magaganap na ang kasalan. Nagawa namang pakalmahin ng hari ang kanyang asawa. Sinasabi na si Duncan ay malaki na at nasa tamang pag-iisip na magbabalik din ito sa oras na maisaayos ang lahat. Si Prince Duncan naman ay nakarating na sa kanyang destinasyon ng ligtas. Sadyang naging mahirap lamang sa kanya na manavigate ang kanyang dinaraanan. Nagamit na siya ng Google Map pero mas naisip niyang maghanap ng mas maayos na daanan at gamitin ang sarili niyang mapa na dinala. Pero sa kakabasa dito ay muntik na siyang maaksidente na halos mapamangga na siya sa isang roadblock. Ilang sandali lamang ay naitaw na ang kanyang sasakyan. Hindi naman pwedeng maayos ang naging sira ng kotse dahil ito isang rental car lamang. Ang mekaniko ay nagsabi kay Duncan na mag-train na lamang para makarating sa kanyang pupuntahan. Sa pag-alis ng mekaniko para kunin ang bill ay dito na natanaw ni Duncan sina Emma at Alice. Napalingon din si Alice sa kanya at ibang nararamdaman ni Duncan dito. Sa unang pagsalubong pa lamang ng tingin ay waring nakadama na si Emma at Duncan ng kakaibang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Agad lumapit si Alice para bentahan ng bulaklak si Duncan. Sinasabing pwede niyang ibigay ito sa kanyang nililigawan sa gabi ng Kapaskuhan. Pero nang mapansin ni Alice ang kakaibang pagtingin ng lalaki sa kanyang ate, ay agad siyang nagsabi na kailangan niya talagang bilhin ng bulaklak para maibigay sa kanyang ate. Sinasabi na paubos na yon at wala na siyang mabibili pa sa mga oras na yon. Nagpakilala naman si Duncan sa pangalang David. Ninais ni Duncan na itago ang tunay niyang pagkatao dahil ayaw niyang maitrato ng espesyal. Dumating na rin ang mekaniko para sabihin na ang susunod na biyahe ng tren ay magiging available na lamang sa susunod na araw. Si Alice na nakikita si David bilang isang dayo lamang ay itinuro muna sa isang lugar na pwedeng makainan.
Wala namang problema kay Alice ang presensya ni David, lalong wala naman si Todd at kanyang ate. Sa kainan kung saan nagtatrabaho si Emma bilang waitress ay bigla namang dumating si Todd. Agad nilapitan ni Emma si Todd bilang customer. Na agad namang napangiti nang masilayan siya. Hinihiling pa rin niya na ikonsidera na lamang ang kanilang relasyon pero tumanggi pa rin si Emma. Sinasabing ayaw na niyang makipagbalikan pa. Matindi naman ang paniniwala ni Todd na pagsisisihan din ni Emma ang ginawa nitong desisyon. Gayunpaman ay nangatwiran si Emma na gagawin niya kung ano ang nais niyang gawin. Si Todd bago umalis ay nagsabing maghihintay siya hanggang gabi ng Kapaskuhan para muli siyang tanungin. Pagkatapos nun ay si David naman ang dumating ngayon sa kainan. Aksidente pa silang nagkabanggaan at dito nagsimula ang unang pag-uusap kung saan naalala nila ang una nilang naging pagtitinginan kanina. Sa mesa kung saan nakapwesto na si David ay agad siyang nilapitan ng isang waitress para hingin ang kanyang order pero waring nahihirapan naman si David na mamili. Matapos umorder ay dumating na si Emma dalang isang tasa ng mainit na kape. Dito na nagawang kilalanin ni Duncan si Emma at nagawa namang magpakilala ni Duncan bilang David. Naihayag nga din agad ni Emma sa kanilang pag-uusap ang kanyang pangarap na makapag-travel. Kaya nang malaman ni Emma na nagpaplano si David na bumiyahe sa susunod na araw, ay hiniling niyang sana'y mas manatili ito ng mas matagal pa. Itinuro na lamang ni Emma kay David kung paano makakuha ng matutuluyang hotel sa kabayanan. At dali-dali namang lumisan ang prinsipe para magtungo ng hotel. Naging mapagtanggap naman ang may-ari ng hotel kaya't madali din itong nakipagayan ni David. Inihayag din naman niya ang kanyang intensyon ng pag-alis sa susunod na araw. Pero sinabi niya ang kanilang bayan ay waring may kapangyarihan na panatilihin ang sino man na nabisita ng mas matagal pa. Dito na ibinahagi ng may-ari ang kanyang istorya na dati din siyang nagpaplano na lisanin ang bayan pero napunta din siya sa pananatili dito kung saan siya naikasal at nagkaroon ng 2 anak. May kumpiyansa namang sinabi ni David na hindi yun mangyayari sa kanya. Sabay gamit ng credit card bilang pambayad sa kwarto. Hindi naman maiwasan ng may-ari na mapatitig sa kanya dahil waring pamilyar ang kanyang itsura. Si David naman ay nakagawa ng paraan para mapanindigan sa kanyang pagpapanggap. Sa kwarto na kanyang nirentahan ay agad siyang napatanaw sa bintana at napansin nga niya ang isang lalaki sa kalsada na waring nakatanaw din sa kanya. Parang binabantayan at inoobserbahan ang kanyang bawat galaw. Sa bahay naman ng magkapatid ay walang tigil si Alice sa pangulit sa kanyang ate kung anong masasabi nito kay David. Ayaw naman ding umasa ni Emma. Sinasabi na aalis din naman ang lalaking yun sa susunod na araw. Inamin ni Emma na gwapo at may kakisigan si David. May magandang accent pero ramdam niya na may tinatago itong sikreto. Si Alice naman ay nagsabi na kailangan niya lamang kilalanin ng tao at huwag munang magbigay daan sa paghihinala. Kahit sabihin ni Emma na ayaw niya na munang pumasok sa isang relasyon, ay patuloy pa rin pinapalakas ni Alice ang kanyang loob na huwag sumuko sa pag-ibig. Nangatwira naman si Emma sa kapatid na masyado pa itong bata para magbigay payo pagdating sa pag-ibig. Matapos yun ay naglakad na si Alice pabalik ng kanyang kwarto. Habang si Emma naman ay napapaharap bigla sa napakaraming bills at listahan ng pagkakautang na hindi pa nababayaran. Nabasa din niya ang nakuhang admission ng kanyang kapatid sa isang kolehiyo na kahit papano ay bumabagabag sa kanya. Si David naman ay papalabas na sana ng hotel nang ihayag ng may-ari na kilala niya ang tunay nitong pagkatao. Maigi na lamang at pumayag ito na panatilihing sikreto ang lahat. Si Duncan ay lumisan ng hotel para i-check ang kanyang ticket. Iniisip niyang ginagawa niya ang tamang pagdedesisyon na lisanin ng bayan. Lingid sa kanyang kaalaman na patuloy pa rin siyang sinusundan at minamatyagan ng lalaki. Si David ay napabisita naman sa kainan at masaya si Alice na muli siyang makita. Nagawa itong purihin ni David sa pagsasabing may kakayahan ito na maging mahusay na saleswoman. Agad pumwesto si David sa isang mesa sa tabi ng kinauupuan ni Alice para tanungin kung nasa ng kanyang ate. Sinabi naman ni Alice na sadyang hindi pumasok ang kanyang ate ng araw na yon sa isang kadahilanan na hindi niya malaman. Habang naglalakad papunta sa train station ay aksidenteng natanaw naman ni David si Emma sa isang sementeryo. May hawak na bulaklak at nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Dito nagawa niyang maglabas ng saloobin at magkwento sa mga bagay na kanyang pinagdaraanan bilang ate at bilang magulang na rin sa bunso niyang kapatid.
Si David ay marahang lumapit kay Emma na agad namang nagulat sa kanyang biglaang presensya. Araw na ng biyahe ni David kaya't labis na nagtataka si Emma. Sinabi naman ni David na nais niya munang makilala silang dalawa bago siya lumisan at inaya na lamang itong maglakad-lakad muna. Dito nasabi ni Emma kung ganong nangingibabaw sa pagmamahal at pagtanggap ng kanilang bayan. Bukod sa nalaman ni David na wala nang magulang ang magkapatid, ay napagtanto niya rin kung gaano naging boring ang kanilang buhay. Nagawa pa nilang maglaro sa nyebe at magkatuwaan. Nabanggit ni David ang mapagmanipulahing ugali ng kanyang magulang at pagnanais na mabago ang lahat. Nais umano ni David na maging in control sa kanyang buhay, anuman ang maging kapalit nito. Si Emma ay nagawang ipakilala kay David ang isang klase ng winter sport, ang snow slide. Nasa isang slide sila at labis namang kinakabahan si David. Ngayon lang kasi siya makakasubok ng ganong karanasan. Nagpagulong-gulong naman ang lalaki sa kanilang pagbaba na labis namang pinag-alala ni Emma. Pero nagawa din naman niyang makatayo agad at wala namang gaanong nangyari. Normal ang nagiging pakiramdam ng prinsipe ng mga oras na yon at ang dalawa ay nagkasabay ng kumain ng cupcakes. Sinabi ni Emma na idaraos ang kanilang bayan ng Pasko sa espesyal na paraan. Pero pakiramdam niya ay huli na ang lahat para makipagdaos pa dahil sa dami ng naiatang sa kanyang responsibilidad. Kasabay ng kanyang pagnanais na makalibot sa iba't ibang magagandang lugar. Wala siyang ibang dapat gawin kundi ang pangalagaan ng kainan ng kanyang ama at wala nang iba pa. Nang madinig yun ay nagkaroon ng kaisipan si David na tuparin ang pangarap ni Emma. Ilang sandali ang makalipas ay nadinig na nila ang paglisa ng train. Indikasyon na huli na si David sa kanyang biyahe. Pero siya'y napangiti na lamang. Sinabi ni David na hindi pa siya handang umalis at nais pa niyang makapag-usap pa sila sa susunod. May ngiti namang tinanggap ni Emma ang paanyaya. Isang gabi ay nakagawa si Emma ng isang mabigat na pagdedesisyon. Nagawa niyang ilagay na for sale ang kainan na itinayo ng kanyang ama para masapatan ang lahat ng kanyang mga bayarin. Wala namang ibang naiisip si David ng gabing yon kundi ang maging pagsasama nila ni Emma. Wala siyang sawang tinititigan ng larawan nito sa kanyang telepono habang nasa pagkainan. At agad namang nakita ng may-ari ng hotel ang ginagawa nito. Dito sinabi ng may-ari na kilala niya si Emma at ang mga magulang nito yumao na bunga ng isang car accident. Dagdag pa niya na si Emma ay isang pambihirang babae na nagtsatsaga at nagsisikap na maalagaan ang kanyang kapatid. Ang lalaki naman ay nakamasid at nakatanaw naman sa hotel. Ito ay walang iba kundi si Jeffrey. Kausap na noon ni Jeffrey ang hari para sabihin na nasa maayos lamang na kalagayan ng prinsipe. Sinabi din ni Jeffrey na mabilis na kibagayan ang bago niyang paligid. Sinabi naman ng hari na hayaan lamang si Duncan na magdesisyon kung ano ang sa tingin nitong tama. Ang reyna naman sa kabilang banda ay labis ng nangangamba. Sinisisi ang kanyang sarili sa ginawa niyang pagpupumilit sa kanyang anak. Pinakalma naman siya ng hari. Sinasabi na kailangan lamang ni Duncan ng panahon. Sinabi ng hari sa kanyang reyna na ganun din naman ang kanyang ginawa noon bago sila ikasal. Isa na lamang ang kanyang ipinapangako na ang kanilang prinsipe ay magiging ligtas kaya't wala silang dapat ipag-alala dahil siya'y uuwi rin. Sa kainan ay bigla na lamang nakatanggap ng malaking bouquet ng bulaklak si Emma. Nadiskubre niyang ito pala ay galing kay Todd, kabilang ang isang liham ng pakikiusap na irekonsidera na lamang ang kanilang paghihiwalay at magbalikan na lamang muli. Sinabi din sa liham ang plano ni Todd na makipagkita sa kanya sa gabi ng Kapaskuhan. Natuwa naman din si Emma na malamang hindi pa rin sumusuko si Todd sa kabila ng lahat. Si David ay dumating naman sa kainan ni Emma at muli na naman silang nakapag-usap. Sinabi ni David na dapat ay magdagdag na lamang si Emma ng mga bagong putahe sa menu na papatok sa mga customer. Nag-isip ng dagdag pang idea na maaaring magpabago ng isipan ni Emma sa pagbebenta sa kainan. Sa sumunod na eksena, si Max na tagaluto ni Emma ay dala na ang mga sangkap na kanyang gagamitin para sa mga bagong putahe na si David mismo ang nag-provide. Si Max ay nagpakilala kay David bilang isang certified chef na nag-aaral sa isang culinary school. Pero nag-aalinlangan si Max kung magagawa ba niyang makapasa dahil walang magbaback up sa kanya. Bilang sorpresa ay sinabi ni David na siya ang bahala at siya ang gagawa ng paraan para maasistihan si Max sa kanyang exam. Tinupad naman ni David ang kanyang pangako. Nagawa pa niyang ilibre si Max at Emma sa isang bar upang makapagkwentuhan.
Napapangiti naman si Emma sa pagiging galante ni David at maya-maya pa ay nagawa ng magpaalam ni Max para makauwi. Dito na nagawang ayain ni Emma si David na maglaro ng bilyard at sa puntong yon ay naabutan na sila ni Todd na nagkakatuwaan. Dala ng selos ay nagawa silang kumprontahin ni Todd. Sinabihan si David na layuan at wag landiin si Emma. Sinubukan naman ni Emma na siya'y pigilan pero sinabi ni Todd na malapit na silang ikasal para lamang maitaboy si David sa eksena. Umalma naman si Emma at si David naman ay nakikiusap kay Todd na umalis. Naging mainit ang eksena na umabot na rin sa pagsusuntukan ng dalawa. Wala namang nagawa si Todd kay David na may kahusayan pala sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng eksenang yun ay nagawa ng ikwento ni Emma ang lahat tungkol kay Todd. Nataon lamang umano na naging kasintahan niya si Todd noon dahil sa maliit na bayan nila'y wala ka namang ibang pagpipilian. Kaya nga ang pangarap niyang makatagpo sana ng isang prinsipe gaya ng nababasa niya sa mga fairy tale ay parang imposibleng mangyari. Sumagot naman si David sa pagsasabing ang fairy tales kung minsan ay nagkakatotoo. Alam ni David na hindi niya maamin ang kanyang pagiging prinsipe agad-agad pero magagawa niyang tuparin ang pagnanais ni Emma na makapag-travel sa iba't ibang lugar. Nakahandang ipagpalit ni David ang buhay ng pagiging prinsipe sa normal na kanyang nararanasan ngayon. Malungkot namang dinahilan ni Emma na marami pa siyang dapat bayaran at intindihin kaya't hindi pa yun maaari. Sadyang napupuno pa siya ng mabibigat na pasanin na kinakailangang malampasan. Nangako naman si David na gagawa siya ng paraan at susunduin siya nito sa susunod na araw. Pagbaba ni Alice sa kanyang kwarto ay nagulat siyang mabungaran ng kanyang ate na nag-aayos na ng Christmas tree. Waring ang trauma ni Emma sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa araw ng Pasko ay napawi na ng tuluyan. Marahil dahil ito sa pag-ibig na kanyang nararamdaman para kay Prince Duncan na kinilala niya sa pangalang David. Ang may-ari naman ng hotel ay nagawang payuhan si Duncan kung anong dapat niyang gawin. Ang magkapatid habang nakaupo ay nagkikwentuhan may kinalaman kay David. Sinasabi ni Emma sa kanyang kapatid ang kanyang nagustuhan kay David. At sa kabilang banda naman ay hinahayag ni David sa may-ari kung gaano niyang nagugustuhan si Emma. Sa puntong yun ang kanyang buhay ay waring natagpuan na ng prinsipe ang kanyang magiging prinsesa. Si Alice ay labis na masaya sa kanyang ate. Sa hotel kung saan nanunuluyan si David ay bumisita naman si Max para magpasalamat. Pumasa siya ng dahil sa tulong ni David. Ang pagnanais niya na makapag-aral sa isang culinary school ay ganap ng magiging realidad. Kinabukasan ay nagawa ng sunduin ni David si Emma para makasama sa isang date, dala ang isang piraso ng pulang rosas. Pagkalabas ay bumungad kay Emma ang isang magarang kalesa. Kaya naman pakiramdam niya noon ay isa siyang prinsesa. Naging romantiko ang kanilang date at sa pribadong restaurant na yon ay lumabas si Max na siyang nagluto at naghatid ng pagkain at si Alice naman ay nag-aalay ng magandang musika gamit ang isang violin. Ito ay waring isang pangarap na natupad para kay Emma. Si Todd naman dala ng labis na panghihinala sa tunay na pagkatao ni David ay nagawang pumunta sa hotel para mag-imbestiga. Nagawang makausap ni Todd ang may-ari na umalis muna para tingnan kung nasa kwarto na si David na kanyang hinahanap. Pero sa puntong yun ay natagpuan ni Todd ang isang pahayagan na nagsasabi ng article tungkol sa pagpapakasal ng isang prinsipe kasama ang larawan ni David na ang tunay na pangalan ay Duncan. Agad nang lumisan si Todd bago pa man makabalik ang may-ari ng hotel. Matapos ang date ay nagawa ng ihatid ni David si Emma papauwi. At dun sa harap ng pintuan ay halos magdampi na ang kanilang mga labi kung hindi lamang biglaang nabukas ang pintuan. Nagtapos ang gabing yon sa pagpapaalam ng dalawa. Medyo napangiti naman si David dahil ang inihanda niyang romantikong date ay hindi nagtapos sa paraang kanyang inaasahan. Si Emma ay nasorpresa namang maabutan si Todd sa kanilang bahay. Pagalit naman siyang pinaalis ni Emma pero sinabi ni Alice na kailangan niya munang makinig sa sasabihin ni Todd. Dito nagawang ibunyag ni Todd ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni David gamit ang isang pahayagan bilang ebidensya. Nakasaad sa pahayagan na may kakasal na ito sa loob lamang ng ilang araw. Labis na nasaktan si Emma sa ginawang pagpapanggap ni David pero malinaw niyang sinabi kay Todd na sa kabila na hindi pa rin ito sa kanya makikipagbalikan. Pagkatapos malaman ang katotohanan ay nagawa niyang palayasin si Todd na wala na ring nagawa kundi umalis. Nagawa ni Alice na humingi ng tawad sa kanyang ate
dahil sa pagpupumilit niyang magkaroon agad ito ng panibagong kasintahan. Kinabukasang muli ay nagawa namang dalawin ni David si Emma. Dito na kinumpronta ni Emma si David. Sa nalaman niyang katotohanan, lalo na sa nalalapit nitong pagpapakasal. Humingi naman ng tawad si Duncan sa kanyang ginawang pagpapanggap, kaya't sinabi na niya ang dahilan ng kanyang paglisan sa kanila. Dahil ayaw niya sa babaeng kanyang pakakasalan at kay Emma niya nadama ang tunay na pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Naging mahirap talaga kay Duncan na maamin ang tunay niyang pagkatao agad-agad. Sinabi ni Duncan na kung inamin niya agad ang katotohanan sa simula pa lamang ay hindi siya maitatrato ng normal gaya ng kanyang pagnanais. Indikasyon na ginawa niyang pagpapanggap hindi para lokohin si Emma, kundi para madama ang normal na buhay na kailanman hindi pa niya nararanasan. Naging mahirap kay Emma na paniwalaan ang lahat, pero nagawa niyang aminin na labis na rin siyang napamahal kay Duncan. Si Duncan ay wala na ring nagawa kundi ang lumisan. Kinaumagahan ay nagdesisyon na si Duncan na mag-empake na lamang at magbalik sa kanyang kaharian. Pero ang mga memorya ng pagsasama nila ni Emma ay sadyang bumagabag sa kanyang isipan. Lumabas na rin si Jeffrey at agad nagpakita kay Duncan. Sinabi na ilang araw na siya nitong minamatyagan. Ihinayag naman ni Jeffrey na ang hari ay naging suportado naman sa pagdedesisyon ni Duncan. Pero kumbinsido na rin si Jeffrey na oras na rin para makauwi siya. Dahil laging nag-aalala ang kanyang ina. Habang papasakay si Jeffrey at Duncan ng kotse ay nagawa pa silang mapagmasdan ni Emma na naglalakad-lakad lamang. Masakit sa kanya na makita ang nakandang paglisan ng kanyang prinsipe, pero hindi na niya ito magawang pigilan pa. Ang prinsipe ganap na ring nakauwi kung saan naihayag kay Duncan ng kanyang ina ang ganap na naiurong na kasal at ganap na rin itong humingi ng tawad. Dito na nagawang ikwento ni Duncan ang pagrerespeto ng taga-Aurora at ang maayos na pagtrato ng mga tao sa bawat isa. At doon nabanggit din niya ang nag-iisang babaeng nagpatibok sa kanyang puso na si Emma. Hindi naman inaasahan ni Duncan na ang ina pa niya mismo ang magpupumilit sa kanya na balikan ang babaeng kanyang nagugustuhan at nais din nila itong makilala. Sa kainan na napupuno na naman ng buhay ay nagawang aminin ni Emma kay Alice ang labis niyang pagmamahal kay Duncan. Pagsapit ng Pasko ay nagawa ng pumunta ng magkapatid sa station para kunin ang in-order na bulaklak ni Duncan para kay Emma. Pero bukod sa bulaklak ay bumaba din sa train si Prince Duncan. Nakasuot na si Duncan ng kanyang pangprinsipeng kasuotan para sabihin kay Emma na naroroon siya para patunayan ang kanyang pag-ibig at nakahanda na siya'y pakasalan. Sinabi naman din ni Emma na ganun din ang kanyang nararamdaman. Agad nagdampi ang kanilang mga labi. At si Alice at Jeffrey ay naging saksi sa matamis na sandaling yun. Matapos si Max sa culinary school ay nagawang baguhin ang simpleng kainan ng magkapatid sa pagiging malaking restaurant. Si Alice naman ay naging mahusay sa larangan ng musika. Si Tad ay napaibig sa ibang babae, habang sina Duncan at Emma naman ay nagsasaayos ng kanilang engranding royal wedding, kung sang ganap nang matutupad ang pangarap ni Emma na maging isang tunay na prinsesa na inaakala niya noon sa panaginip lamang matutupad.